Hinalughog ng mga pulis ang isang bahay sa Cebu kung saan di mano nagtago ang mag-asawang Benito at Wilma Chamzon bago na aresto nung Sabado. Matataas na pinuno ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army ang mag-asawang Chamzon. Walang nakuhang armas ang mga operatiba pero nakakuha sila ng mga gadget na posible raw magamit na ebidensya laban sa mag-asawa. Live mula sa Cebu, may report si Cedric Castillo. Cedric. Jessica, ang tanging saklaw ng search warrant na hawak ng PNP CIDG Region 7 ay yung main house at yung mga kubol sa loob ng compound na pinaniniwala ang naging hideout ng mag-asawang Benito at Wilma Chamzon. 2,100 square meters ang kabuang lawak ng lote at dahil dito ay makikipag-coordinate para ang CIDG sa may-ari ng compound para sa posible pang paggalugad sa iba pang bahagi ng lote. Pasado alas 5 ng hapon kanina, hinalughog ng PNP CIDG Region 7 ang bahay na ito sa San Fernando, Cebu, kung saan nagtago ang mag-asawang Benito at Wilma Chamzon, ang mga matataas na pinuno ng CPP-NPA. May mga nakuwang cellphones, laptops at ilan pang electronics na maaaring makatulong daw sa kaso. Pero ang habol na baril at iba pang armas hindi naman nakita sa bahay. May rush yung pag-alis nila, and that would also show na nauna nang nailabas yung kung ano man yung nahanap natin. Nakausap ng GMA News ang may-ari ng itinuturong safe house ni Chamzon. Tumanggi siyang humarap sa kamera pero pumayag na i-record ang aming usapan. Handa naman daw siyang makipagtulungan sa mga otoridad. Nagulat daw siya nang malamang ang mga nangungupahan sa kanya, mga matataas na lider pala ng Partido Komunista. Wala naman akong masamang impresyon dahil hindi ko naman kakilala. Mas mabuti nga yung ganun. Tingnan nila yung bahay para kung mayroon mang naiwan, hindi maganda yung makuha. 6 na buwang nanatili sa bahay na ito sina Chamzon. Ito ang mga surveillance photo ng mag-asawa mula sa operatiba ng ISAF at Intelligence Security Group ng Philippine Army. Sa mga unang bahagi ng surveillance, hindi agad makumpirma kung nasa bahay nga ang mag-asawa. Pero ayon sa source ng GMA News, tumibay ang intelligence information sa hideout ng mag-asawa dahil sa mga aso at pusa sa compound. Sa impormasyon ng ISAF at ISG, mahilig daw sa aso at pusa si Wilma. Kaya hindi na binitawan ang pagtutok sa bahay na ito sa Cebu hanggang sa maaresto ang mag-asawa nitong hapon ng Sabado. Nauna nang nakuna ng matataas na kalibre ng baril ang grupo ng mag-asawang Chamzon. Giit ng kanilang kampo, itinanim bilang ebidensya ang mga nakitang armas. Pinabulaanan naman ito ng AFP. There is video, there is pictures taken. These are now evidence. No? We follow the procedures when it comes to apprehending the apprehension of the two. In fact, they were present when those items were found. Nilinaw rin ng militar na hindi pwedeng maisama ang mag-asawang Chamzon sa mga nasa ilalim ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG na nagbibigay ng safety pass sa mga bahagi ng peace talks. Ang isang alam natin, a certain Krising Banaag, na iyan daw ang koda na ginagamit ni Benito Chamzon, kung ganon hindi na naman siya yung taong nakalagay doon. So it is mahirap naman yata yon sa AFP. Sabi rin ni Justice Secretary Laila De Lima, hindi pwedeng ma-apply ang JASIG sa mga individual na may kasong kriminal. Ang mag-asawang Chamzon may patong-patong na kaso ng pagpatay. Giit naman ni dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo, protektado ng JASIG ang mag-asawang Chamzon dahil consultant sila ng National Democratic Front of the Philippines. May interpretasyon si Secretary of Justice na kakaiba rin sa interpretasyon ng NDF. Operational yung JASIG in the sense na merong mga identified na participants sa peace talks, may mga identified na consultants ng NDF. Habang hindi tineterminate ng government yung peace negotiations at merong mga long period ng suspension, ay dapat nag-ooperate yung JASIG. Sa pagkakaaresto ng mag-asawang Chamzon, posible umanong magtalaga ng mga bagong lider ang CPP-NPA. Ang tanong lang, ayon sa political analyst na si Ricardo Malay, sino ang papalit sa kanilang pwesto? Mahirap sabihin yan kasi hindi natin alam kung sino ang mag-succeed kay Chamzon bilang chairman. Kasi kung susundin ang kalakaran,
ay ang mag-i-elect ng chairman yung plenum ng Central Committee. Hindi ganun kadaling proseso yan. Sa ngayon, naka-red alert ang mga otoridad sa Cebu. Wala mang natatanggap na intelligence report sa posibleng pag-atake ng New People's Army. Pinaghahandaan daw nila ang pagganti ng rebeldeng grupo. Magkakaroon ng retaliatory act, baka probably baka dito sa area natin kasi dito nakuha. Doon sa retaliatory attack, yan, nagawa-gawa ng military. Hindi naman ganyan ang gawin ng PA. Kung may mga gaganti, yan. Well, hindi naman nangyari yan sa nakaraan. Jessica, nakausap ng GMA News sa pamamagitan ng telepono si Attorney Rachel Pastores, ang abogado ng mag-asawang Chamzons. At ayon sa kanya ay malinaw daw na walang probable cause ang pagsaserve ng search warrant doon sa compound o doon sa hideout di umano ng mag-asawang Chamzon. At dahil wala namang nakitang mga armas doon sa bahay, ay malinaw din daw na walang basehan ang pagkakaaresto sa mag-asawang Chamzon. Jessica. Cedric, in-indicate ba ni Attorney Pastores dahil kahapon nag-walk out sila, di ba? Doon sa susunod bang proceeding ay sisipot sila o hindi pa rin? Jessica, yung sa interview na ginawa ng GMA News, mukhang hindi na-tackle itong usapin na ito tungkol doon sa pag-walkout tsaka yung mga susunod na proceedings. Ang naging focus ng interview natin sa kanila, kasi kanina lamang pasado alas 5 ay naganap nga itong paggagalugad doon sa compound na di umano ay naging hideout ng mag-asawang Chamzons. And again, sinabi nga niya ay wala naman daw nakitang mga armas doon sa bahay. Paano pa daw yung kiniklaim ng government ayon kay attorney sa abogado ng mga Chamzon, yung kiniklaim ng government na merong mga armas na nakuha doon mismo sa loob ng sasakyan ng mga Chamzon noong sila ay naaresto, Jessica. Doon sa tanong ko kagabi, kung merong nakatanggap ng pabuya dahil dito sa pagkakahuli, mukhang may informant talaga, no, na nagsabi sa militar at sa pulis na merong mga nagtatago doon. At ang balita kasi kanina, lumabas sa ilang mga pahayagan, meron daw nakatanggap ng pabuya. Cedric. So far from our end, Jessica, mula rito sa Cebu, walang nilalabas na ganyang information yung CIDG at saka yung regional office ng PNP. Merong mga topics, merong mga tanong na sinusubukan nating kunin sa kanila, pero lagi ang sinasabi nila is merong mga high level o mga top brass mga information yan. Meaning to say, ito yung manggagaling sa CID, so manggagaling sa Camp Crame o kaya naman sa AFP. Pero ang nilinaw sa atin ng source natin sa ISAP ay 2 months yung ginawa nilang pagmamanman doon sa mag-asawang Chamzon nung nandito sila sa Cebu, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.